ang mga aabangan sa Rayos Diary. Makakakita kayo ng gelato ice cream na may red horse. Kung kamusta naman ang isa ko pang character na pagiging mompreneur. Paano mo magkakasyahin yun? 1 hour ulit yung maano sa akin, mawawala. Kung tatanungin niyo ako ng ratio, parang, this one is okay na, pwede na. Pag may business ka is, hindi lang naman ako business owner, content creator din ako. Ano ang pinaka-challenging part ng running a business? Nakatulong ba yung pagiging content creator namin mag-asawa? Make up. Wow, make up ka naman. Hagis mo lang, Cloud. Ay. Oo, talaga naman po. Baby ko talaga. Dalaga na. Sus. Huwag mong guluhin ng ate. Hey, not there. Not there. Hi. Ikaw. Papa, that's move. Pokemon. Hindi ko ba? What's your favorite ito? Ayan mga Ningskis, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Kami ngayon ay may lakad, may pupuntahan tayo ngayon. It's a holiday. Oo, it's a Monday and it's a holiday. Sakto holiday. Meron kaming i-feature, ayan, na project today. So, sasama namin kayo doon. Chloe, tuloy. Ay, nalaglag. Ano oras kayo natulog? 12. Kami mga 10:30, tulog na kami. Ano sasabihin mo sa kanila? Knowing. Good morning, yes. Alam, daldal nitong batang to. Sobra. Kaya lang utal. Kaya kailangan magsalita ng diretso, ha? Ha? Oy, malagyan yung bag mo. Kailangan magsalita ng diretso palagi, ha? Okay? I love you. Ayun. So, yun nga, no, aga kami natulog. Nagising kami mga 10 din, 11, ganyan. Kasi nga, sarap ng tulog, dire-diretso. Ang lalim kasi ngayon, wala akong tulog. Tapos, yung pagod, maneho, ganyan. Paghiga ko talaga doon, sabi niya, nood pa tayo. So, hindi na, inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Paghiga namin, borlogs talaga, diretso. So, ayun. Mag-ready na tayo. Punta tayo doon sa lakad natin today. Okay, saan tayo? Sa ano tayo, mahal ko ba? Ang ipin mo is Sam and Jean Restaurant. Nakakainis. Kaya ako natagalan eh. Oh, kinukulot ko kasi itong kakapiranggot na parte na to ng buhok ko. Para nakaganon siya dito. Ang tagal ko, siguro mga 15 minutes for that. Tapos, in the end, wala. Sali-saliwa lang din yung kulot niya. Kaya end up, ganyan. Kinlip ko na lang din. Ayan, punta tayo sa ano guys. Sa Cubao dahil merong restaurant na nag-invite sa amin and we're so excited guys kasi kasama namin yung mga kids dahil holiday ngayon, wala silang pasok. Guys, malapit na tayo. Dito lang pala to paglagpas nyo ng Novotel, yung padiretso bago kayo lumabas ng EDSA, kakanan kayo pero ito yung diretso na side. So malapit na malapit lang siya and commute friendly siya mga Ningskis. O diba? Sabi ko sa inyo, kakalma din yung kulot ko eh. So ayan, okay na siya. Basta na Abi. Nahiya.
Excited ka na, Cloud? Look, oh, kita ko eh. Nakita ko, may ice cream sila. Come on, dali, check out natin. Come on. Look, oh. Hello. Batang 90s. May batang 90s na ano. Ay, sarap na, no? Do you have the berry Snowman. strawberry or this one na yung this one ube? The Sky, look at the mango. Oh. Super mango nila, may fresh dried mango. Tabi na lang kami ni Cloudy, Sky. Dito ka kay Papa. Ha? Kasi para susubuan ko si Cloudy. Nire-ready nila Kuya Ross and Ate Girlie yung mga lightings. Guys, kung natatandaan nyo dati, sila yung nag-photoshoot nung nag-launch ako ng Lomery brand ko. And we're so happy na maka-work ulit sila ngayon. Nakakatawa talaga. So anyway, ang ganda pala ng restaurant nila dito, Sam and Jean. Guys, kasi ito ay owned by siblings. So magkakapatid sila at iba't iba yung mga restaurants nila. Nalaman ko din kanina na meron silang restaurant sa Bulacan. Eh sabi ko, Bulacan niya ako. Kaya parang nai-intriga akong puntahan din yun and matry din. Tsaka dito, makakakita kayo ng ano to, gelato ice cream na may red horse. Nakakatuwa yung mga food nila dito, mga kakaiba, at saka modern talaga yung approach. Ano gano'n mas uminit na siya. Mga Ningskis, nandito kami ngayon sa Sam and Jean, gaya ng sinabi namin kanina. And today, ito yung na-invite tayo para kumain dito. And I would say na yung lugar nila dito sa Cubao is very spacious. Kaya niyang i-accommodate up to 80 packs. Tapos meron pa silang VIP area doon sa kabilang side. So, ano lang naman, parang tabi lang din naman. Function room, good for 20 packs. So, around 100 packs ang kayang i-accommodate ng lugar. Oo. And very spacious dito. Less than a year pa lang ata or 1 year pa lang silang nagbubukas. Kaya, for sure, ma-enjoy nyo rin dito kasi dito ay Filipino cuisine. Modern Filipino cuisine. Modern Filipino cuisine. Tapos, may mga takes sila dun sa mga food na ano katulad nitong mga typical Filipino food. Laing. Laing. Yung laing nila is with, para siyang crispy bagnet. Tapos meron siyang mga crispy small crabs yan. Super sarap talaga nito, guys. Crispy pork belly naman yung nakalagay. And then, of course, merong talong, merong sigarilyas nga din, at saka sitaw. Oo. And then, also one of their, ano dito, yung Ito yung masarap talagang... din. Oh. Baby, So yung actually, alam mo maganda to, especially sa mga balikbayan. Kung wala kayong Actually. maiisip na puntahan, na gusto nyo yung mga Pagdala. modern Filipino food take, pwede nyo dalhin dito sa Sam and Jean. Dito lang to sa may Cubao. Guys, yung mga hindi namin naubos na food kanina, pina-take out lahat sa amin. Maraming salamat talaga. Sobrang bait din ng manager nila doon. Yung isang lalaki doon na nakikita nyo, that's Sir Ferds. Manager siya doon and ang bait niya. Tsaka yung mga staff din. Again, Sam and Jean, located sila sa may Barangay Socorro. Malapit sila sa Araneta City. Pwede nyo silang i-visit. They are open from 11 a.m. up to 9 p.m. every day. They also accept private big groups or mga intimate events kasi they have a function room or private dining room good for 20 packs. Yung food talaga nila sa lasa, sa presentation, sa ambience, sa presyo, top-notch talaga lahat. Di katalo, guys. Sobrang bait pa ng mga staff nila doon and ang ganda ng ambience yan. Actually, we'll call it a day na, mga Ningskis. Samantalahin ko na itong natitirang oras namin to spend time with the family kasi tomorrow back to school na yung mga bata. So, yun. Sana na-enjoy nyo yung vlog, guys.
Oo nga, tabi tayo. Sit na doon, dali na. Hinaan mo, hinaan. Gusto mo pa? Tignan pa nito ni Mama, ha? Opo. Cup, no? Opo. Bilis kain, no? At ano na, quarter na. Just then. Okay na, dali. Sit na, anak. Ano? Sinusundo si Cloudy ng service niya. Quarter to 12. Minsan nga 11:50 pa. Pero kanina sinundo siya 11:35 pa lang. Kakalabas pa lang namin ng banyo, magbibihis pa lang kami. Kaya sabi ko, ako na lang maghahatid. Nataranta din naman ako, 'di ba? Kasi usually nga, dapat kalkulado ko yung oras ko. Pag ganito na shop day ang schedule ko, kalkulado ko yung oras ko. So, eto paghatid kay Cloudy, wala yan sa plano. Kaya nagmadali akong kumilos. Nagbihis na ako kagad. Pagkas ko maligo, nag-half bath na lang ako. Di ko na naligo ng hair. Nag-half bath na lang. Tapos, nagbihis na kagad ako. Hindi na nga ako nakapag-ayos ng mukha. Nag-toner na lang kagad ako. Tapos, yun, nagdala na lang ako ng konting pangkolorete sa face ko, doon ako mag-aayos sa shop. Samahan niyo ako guys dahil in this video I will try to walk you through kung kamusta naman ang isa ko pang character na pagiging mompreneur. So, mom tayo at the same time meron tayong business na hawakan mo lang. Meron tayong business na nira-run and hindi lang siya basta isa. Plant Fairy and Lumery, although they are in one place only, pero yung workload niya, doble din talaga guys. Malalaman nyo kung paano ko ginagawa yon. Actually, mahirap talaga. Paano mo magkakasyahin yun? So, meron pa akong vlogging career on the side, di ba? Meron pa tayong content creation on the side. So, ang dami kong platforms na nirarun talaga. Kaya mamaya, i-drop muna natin si Kulit sa school and mamaya na tayo magchichikahan. Okay? Alerte. Naiuwi ko ba dito yung box ng candles? Yung sobra sa event. Naku, nahanap ko kasi doon. Wala doon sa container. Ano, maganda yung lagayan. Okay naman, malapad. Meron doon mas mura, tsaka parang ganitong size, kaya lang maluwag. Ay, sige, gawa. Marami tayong milk, ano? Kamusta, te? May ikukwento si Presi sa inyo. Yung guest niya nung nakaraan, Diyos ko. Baka mamaya, ano yan? Baka nanonood pala, no? Sige na nga, wag na nga. Oo nga. Oo nga, naku, wag na nga. May nakakatawa kasing pangyayari dito sa shop, Diyos ko. Meron akong order ng candles, souvenir candles, kaya gagawa tayo today ng 10 pieces. Ito actually yung pinag-i-eventan namin ng interactive booth na sineset up namin yung Lumery where they can watch how candles are being made. Tapos ngayon umorder sila since dapat meron silang event pero na-postpone but they need the product instead kasi ipang giveaway yata nila or ipang re-regalo kaya nagpa-advance sila ng 10 piraso. Kaya yun yung gagawin ko for today dito sa shop bukod sa postings and yun, pag-aayos nung pagre-replenish and pagmo-monitor nung sa stocks. O-orderan din pala natin si Dragonie ng pagkain. Hanggang dito sa shop, meron kaming mga pets. Kaya o-order tayo ng dubia para kay Dragonie. Sana makita ko pa yung dati kong ino-orderan. Pina-focus ko talaga yung mga gagawin ko dito sa shop lang as much as possible. Hindi ako gumagawa dito ng mga pang-content ko, personal content, or mga mommy duties, or ibang errands na walang kinalaman dito sa business. Kasi para yung
time ko, na-focus ko at na-dedicate ko, may use ko wisely para dito sa operation sa shop. Pero pag meron naman akong spare time na natitira and hindi naman masyadong busy and lax lang, nag-edit ako ng mga videos ko dito and some other postings dito ko ginagawa. Pero today, since I don't have much time and very limited lang yung time ko since may 30 minutes na akong nawala sa time ko dahil hinatid ko pa si Cloudy sa school and maaga akong aalis ngayon dahil maghahanap pa kami ng costume ni Cloudy para sa school tomorrow. So, 1 hour ulit yung sa akin, mawawala. So, kailangan magtutok ako ngayon dito sa shop so I don't have any side job na gagawin. Masaya din ang may business. Actually, masaya na nakaka-stress at the same time. Kung tatanungin niyo ako ng ratio, parang 70% na nakaka-stress, 30% na masaya. So, dito talaga ako nag-enjoy din gumawa ng candles, nakakapag-explore, tsaka nakaka-create ng mga new ideas. And then, itong cafe is also an avenue for me to meet yung mga subscribers and other guests na gustong mag-relax. Ayan, pag napupunta sila dito sa cafe namin, nag-e-enjoy sila. Tapos at the same time, yung iba, minsan pag hindi ako masyadong busy, nakakatsikahan ko. Mahilig kasi kung gumawa ng videos, ng content. Kaya pag merong mga guest na nagpupunta dito, nagka-candles, tinitake ko sila ng reel, nagtitake ako ng videos, gumagawa ako ng content, and at the same time, nakakatsikahan ko na sila pakonti-konti. Kahit na introvert ako, guys. Pero pag may business ka kasi, masasanay kang maging people person. Yan yung natutunan ko kay Jet. Kasi magiging sila, loyal customer and one of the best yung makukuha nilang service if they can actually reach out or parang talk to the owner, yung parang makatsikahan. Kumbaga, 'di ba, usually kasi yung mga owner, hindi nakikita and hindi nakakasalumuha ng mga guest, ng mga customers. Pero here in our shop, it's one of our advocacy na maging hands-on sa mga guests namin and mga customers. So, pag si Jet ang nandito, wala akong problema. Nasa-save ko yung social battery ko. Pero, since si Jet ay focus sa pag-edit ng videos and mga iba pang stuff na ginagawa niya sa bahay, yun, ako ang palaging nandito sa shop. Kaya, na-exercise ang pagiging aking extrovert. Tapos, also here in our shop, dito namin na-enjoy yung time na minsan mag-relax. Tapos, ang sarap kaya na may sarili kang shop, para kang may second playground or may second home. Minsan, kadalasan pala, dito namin dinadala yung mga bisita namin kaysa sa bahay. Dito na lang namin sila ini-invite kasi dito may ready ng pagkain, tapos yung drinks, and also, di ba, parang napopromote din namin yung business namin and yung food and drinks namin. Tapos yun, very satisfied naman sila. Also in here, super homey lang yung vibes, very comfortable yung mga pumupunta dito. Kaya gustong-gusto talaga namin na dito dinadala yung mga bisita. And also, pag merong mga celebration, yan, meron na din kaming venue. Like, nung nag-birthday yung mama ni Jet, dito namin sinelebrate sa cafe. What else? Nagkikater din kami dito ng mga bridal shower. Tapos, birthdays, yan, of course, yun ang isa sa mga perks ng meron kang sariling lugar, sariling venue. Hindi malaki yung coffee shop namin, just the right intimate place to celebrate and congregate para maging mas quality time yung time nila sa family nila or sa friends nila. Or this one is okay na, pwede na to. Pag may business ka is nasa-challenge ka kung paano ka magiging patok palagi or magiging relevant palagi sa mga customers, lalo na maraming competitors. Here in our area, ang daming coffee shops dito and mga indie cafes talaga. Idagdag nyo pa dun yung mga coffee brands like Starbucks, Bose Coffee, Coffee Bean and Tea Leaf. Sabi ko kay Pricey, i-remind niya ako kasi, di ba, habang gumagawa ako nito, may biglang nag-spark sa mind ko na I haven't checked the Maynila bill yet. So, yung tubig namin, hindi ko pa na-check and supposed to be dapat binabayaran na yun bago magkatapusan. Although, pwede naman siyang bayaran hanggang first week, pero
Pag nawala yan sa isip ko, nako, delikado. Isa yan sa mga magic ng aking isip na kahit na may ginagawa ako, on the side, no, nagpa-function pa rin yung mind ko. I guess ganun talaga. It has to be like that. Dahil sa dami ng ginagawa ko, hindi lang naman ako business owner, content creator din ako. Marami akong minamanage, like especially yung mga platforms, 'di ba? Platforms ng Lumeri, platforms ng Plan Fairy, platforms ng Nina Rayos. Yung personal page ko nga ng Facebook, wala na, inamag na eh. Wala na. Hindi ko na yun na, wala na activity doon sa personal page ko. So, if you're going to ask me kung ano ang pinaka-challenging part ng running a business habang ikaw ay content creator, mahirap talaga actually na i-manage yung time since itong business namin is very hands-on din talaga kami dahil tatatlo nga lang din talaga kami dito kung tutuusin. Kailangan mong mahanap yung tamang balance kung kailan mo dapat gawin ang mga bagay-bagay, no? Pag katulad nun, no, isa yan sa natutunan ko na pag nandito ako sa shop, dapat yung time ko i-focus ko sa mga bagay na may kinalaman dito sa cafe namin. Lagi akong nakakaisip ng mga dapat kong gawin and yung ginagawa ko dapat ay magge-generate ng income for our shop dahil pag merong time na nasayang dito habang nandito ako, it's just another wasted day. Sayang yung araw na walang pumasok na money. So, kung tatanungin nyo ako guys na kumbaga no, perks ba or parang swerte ba na content creator ako at the same time may cafe kami, nakatulong ba yung pagiging content creator namin mag-asawa dito sa business namin? Of course, yes. Nakatulong talaga siya ng bonggang-bongga. It gave us kumbaga, an easy route to promote and advertise our business. Also, wala na kaming gastos, libre lang yung talent fee namin dalawang mag-asawa. Plus, yung platforms namin talagang magandang opportunity kasi nabibigyan ng chance na makilala ng tao yung cafe namin, especially no, yung area namin, daanan siya ng sasakyan. A lot of people says nga na pangit yung location ng cafe namin. Along highway, mahirap ang parking, busy road, maingay, pero at the same time, we took it to our advantage na pagandahin and gawing positive yung sitwasyon namin dito. So, marami din nag-e-enjoy dito, especially mga estudyante kasi easy access naman yung cafe namin, commute friendly, plus the ambience inside is very relaxing. So, unang-una nga is napapanood muna nila sa mga social media like TikTok, sa Instagram story, sa Facebook. Tapos, pag merong mga guest dito, natutuwa sila. Nagtitake sila ng sarili nilang videos, nag-upload sila ng sarili nilang experience, and we are so grateful for that. Lakas ng ulan, guys. Ate, buksan mo na din yung ano natin. Yung pailaw. Ha, ang cute. Lakas eh, oh. Tapos na ako, guys. Ayan. Na-paper bag ko na siya. Pinlastic ko. Takot ako kasi baka mabasa ng ulan eh. Baka mamaya kumatas dun sa lalabag eh. Madisgrasya pa yung item. So, okay na yan. Okay na siya. Nagpa-take out si Jet ng
Spanish latte at saka panini. Okay na tayo. Yay, okay na tayo. Agoy, bumuhos na naman ang ulan. Okay, let's head home guys, di ba? Diyos ko, nakaraos ako dito sa coffee shop na walang kaayos-ayos. Ganyan ang aking ganapan. Wala na talaga akong time sa sarili ko, guys, madalas. Pag magkaroon man ako ng time, talagang nilalaan ko. Wala naman ako ibang ginagawa, kundi time lang sa sarili ko. Hindi ko pa mabalanse yung may time ako sa sarili ko, tapos may time ako dito, tapos may time ako sa ganyan ako. Mahirap talaga. Kaya halika na, uwi na tayo kasi may isa pa akong aayusin na problema doon sa bahay. Uwi na tayo sa bahay, guys. Actually, yung sinabi ko sa inyo, hindi naman talaga siya problema. OA lang ako. Ano siya, linggo ng wika celebration kasi ng mga bata sa school tomorrow. So dahil nga, last minute ako palagi. Ngayon pa lang ako maghahanap ng costume. Well, initially, si Sky ayaw naman talaga niyang mag-costume. Pero pag uwi niya kanina, ayun nga, she found out na need talagang mag-costume. Kailangan kong magmadali para makasaglit pa tayo sa bayan at makapagrenta ng mga costume. Buti na lang guys, merong malapit din sa amin. Kung taga dito kayo sa Novaliches or Fairview yan, always kung takbuhan pagdating sa mga costume is sa may bayan ng Novaliches. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina kasi bumuhos ng malakas yung ulan tapos nagmadali na kaming umuwi dahil mag-alas 8 na. Actually, mag-alas 7 pa lang pala nung time na yun o pasado alas 7 na. Magdi-dinner pa kami, magluluto pa ako. So, unfortunately, wala kaming nakita doon sa bayan kanina. Super mahal nung renta nila and wala rin naman akong balak na bumili kasi one time lang naman gagamitin. Kaya naghanap talaga kami. Although marami doon maganda sa bayan, pero yung rent is nagre-range from 1,500 to 2,500. Yung iba nasa 3,000 pa. So, syempre, mas bongga, mas maganda, mas mahal. Sabi ni Jet, mag-try tayo sa online, baka may makita. And we are very, very, very blessed kasi meron nang nakita si Jet na affordable na Maria Clara ba yan? Mahal At ang ganda. Tapos nakakatuwa kasi follower pa yata yung na-orderan niya. Tama ba? Ito ay rent lang din. Anong pangalan nila? Hindi, personal... Personal, nila, damit na pinarent na lang din nila. Ganun nga din, guys, ang gagawin ko dun sa mga ibang costumes ni Skyler kasi one time lang talaga ginagamit. Dali, sukatin na. I'm so excited. Patingin muna dito. Oh, ayan. Dali, patingin nga. Meron din si Cloudy. Ito din kay Cloudy. Very excited naman si Mama. Wow! Mom, this is what ako.